Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? May gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Pasensya na kayo kung medyo maingay ho kasi may gumagawa sa taas. Kaya sorry po mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, kayo na po ang bahala humusga dito sa sinabi ni Senate Mig Zubiri ho mga ka-action. Na kung saan parang sinisisi niya ang media na twist daw ang kanyang sinasabi. Hindi ko alam kung naglalabas siya ng sama ng loob o palusot niya po ito dahil binabayo po siya regarding nga po sa pagpending o pag-reject niya sa nasabing proposal ni Senadora Risa Hontiveros regarding po sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. Ito po sabi niya ito kasing mga media twist kasi ang kanyang sinasabi. Kasi ang media nagsasabi Senate Mig Zubiri reject proposal Senadora Risa Hontiveros. Abay ito na, nagpaliwanag na naman siya ulit. Kasabay na siguro itong paglabas ng sama niya ng loob. O kung kaya palusot niya po ito. Mas maganda po ito mga ka-action, mga kakamping, na hindi tayo titigil sa pagboboses regarding po dito. Sa lahat po ng mga issue, hindi ho tayo titigil. O di ba? Habang tayo ay nagboboses, nalalaman ho nila yan mga ka-action. Maniwala kayo sa hindi. Nalalaman nila na binabatikos ho sila kapag may mga medyo sablay ho sila na ginagawa dyan sa Senado o kung kaya sa Kongreso. Hindi po na wala ho tayong pipiliin dito. Kapag mali sa ating pananaw, mali sa ating pandinig, kailangan natin magboses. Nang sa ganun malaman ho nila. O ito po, ito mga ka-action. Panoorin nyo muna ito. I'd just like to put on record to my dear colleagues is maybe I was misunderstood. I was interviewed over the weekend about this issue. Ang sinabi ko lang, nahihinayan po ako dahil kung tayo ay bumanat po sa China, sinasabi daw nila ay tayo ay anti-Duterte. Pag tayo naman ay sumasang-ayon sa China, tayo daw ay pro-Duterte. We shouldn't put politics in this particular issue dahil soberenyo po ang pinag-uusapan natin. We are talking about sovereignty. Dapat magkaisa tayo mga Pilipino pagdating sa soberenya ng West Philippine Sea. Yan sana ang gusto natin iparating. Kasi ang sabi ko nga, pag kayo ay, kung tayo ay sumuporta sa ganitong hearing, tayo ay anti-Duterte. No, we support the hearing because we support the sovereignty of our republic. It has nothing to do if you're anti-Duterte, pro-Duterte. I want to put that on record kasi minsan tinitwist ng media. Sabihin, we reject the hearings on the West Philippine Sea because it's pamumulitika. Hindi po. Ang nagagalit lang po ako dahil ginagamit nila yung political angle dito sa napaka-klarong issue which is the sovereignty of the West Philippine Sea, which is 100% Philippine-owned, and we are protecting it. Kaya, I already spoke as well to the majority floor leader, and we both agree that after this hearing, after your speech, we shall refer to the proper committee. We'll wait for the majority leader to make the proper motion to discuss this particular issue. Ang ayaw ko lang po ay katulad niyan. May nagtataas na kamay ating kapatid si Senator Bato de la Rosa. Sabi nila, pagka hearing dyan kay Senator Bato de la Rosa, anti-Marcos ka. Dito naman, kung dito ka naman pupunta sa hearing ni Senator Risa, anti-Duterte ka. Hindi po mga kababayan na nakikinig po sa atin na yun. Number one, the Senate as an independent institution, respects the committee system to be able to independently investigate certain issues, regardless of political color. Yan ay napakalaga. And as your Senate President,
I told you I will support you 100%. Doon tayo sa gitna, patas po tayo. So, para malaman lang na media na sinasabi, nung sinabi ko po yun, marami nang haka-haka na lumabas. Ang sinasabi ko lang, nahihinayan po ako dahil nawawala po yung issue dahil sa pumulitika laban sa isang dating presidente at laban na yun sa existing or current president. We should take out that political color, look at the issues at hand and how we can strengthen, number one, the independence of this institution, and number two, be able to come out with legislation to support the particular issues na hindi na po ito mangyari muli. In that interview that I was asked last Saturday, I said it is with the Committee on Rules at the moment. Yes. The chairman of the Committee on Rules will make the decision on Monday, sabi ko. Right. So, So there was no plan to delay this particular issue. Now, sabi ko nga, by Monday, mare-refer na yan. Pero kung tatanungin nyo ako personally, and I said this in the interview, kung personally tatanungin nyo ako, naging majority leader ako ng 3 beses, i-refer ko yan sa Committee on Foreign Relations. Because any gentleman agreement between 2 state parties, it really is a foreign relations committee jurisdiction. So, pati ako sinabi ko yun I-refer ko, kung sa aking pananaw, dati akong majority leader, papunta yan sa Committee on Foreign Relations. Yes. Pero there is no, in any way, there's no such thing or any such thing as we were going to delay this particular hearing. Tama lang kasi, nung Wednesday, we ran out of time and the majority leader wanted to study it further because there were other committees that wanted to hear it together. In other words, he was just trying to find the right referral to this particular topic, which today, I believe, we will do. We will do. Yes. I just would like to further debunk the wrong notion that you have just earlier cited, Mr. President, that is being propagated by some quarters. For the record, I am pro-Duterte, but I am anti-China as far as Chinese bullying in the West Philippine Sea. So, mabuti niyo klaro tayo, Mr. President. Very good. Very good. I am a good friend of the President, former President Duterte. In fact, I cannot become a senator without his help. I am indebted to him, yung pagiging senador ko. Pero when it comes to Chinese bullying in the West Philippine Sea, my heart and soul is anti-China, Mr. President. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang kanyang explanation. Maniniwala pa ba kayo nun? Para sa akin, sablay. Sablay ang explanation mo o palusot mo o paglabas ng sama ng loob mo. Diba? Huling-huli na po yan, Senador Mig Zubiri. Diba? Ikaw na rin ang may sabi. Tama po yung sinabi nyo. Para po ito sa bayan. Pero doon sa sinasabi nyo na patas kayo, paano mo masabi na naging patas kayo sa mga ganitong sitwasyon? Diba? Na kung tutusuin, nauna pa ang proposal ni Senadora Risa Hontiveros bago pa ang naging issue kay Mr. President at Marcel Soriano. Pero bakit yan pa ang nauna na-aproban at naimbestigahan agad? Pero yung kay Senadora, abay parang binabaliwala nyo, pinipending nyo o nire-reject nyo. Diba? Paano naging patas yun? Kasi, papasok lang Mig Zubiri, yung sinasabi nyo naging patas kayo, kung wala kayong pinipili. Kung ang nauna dapat, yun ang dapat ang mauna. Diba? Hindi yung nahuli, siya patuloy ang naunang naimbestigahan. Diba? Pareho po yan. Pareho po yan national issue. Pero, mas grabe po ito na usapin ang West Philippine Sea kaysa dyan sa kay Mr. President at Marcel Soriano. Kasi yan mga yan na iniimbestigahan ni Bato de la Rosa, wala naman yan sapat na batayan. Diba? Oro lang naman yan, haka-haka. Diba? O, sinsya na ho kayo mga ka-action kasi nag-grinder ho. Ayan. Diba? Dapat, kung sinabi nyong patas kayo, wala kayong pipiliin dyan.
Dapat kung sino ang nauna sa pila, siya agad-agad ang mauna. Hindi pwede ang huli, siya pa ang nauna sa nauna. Di ba mga ka-action, mga kakamping? Di ba nakakadismaya? Ngayon, kung binabatikos kayo, saka pa kayo a-action. Di ba? Tama po kayo. Laban po yan ng lahat. Di ba? Huwag mong isipin ang sasabihin ng Marcos. Huwag mong isipin ang sasabihin ng DDS. Ikaw mismo bilang isang Senate President ang magdesisyon. Di ba? Huwag mong isipin ang mga negatibong komento. Di ba? Bilang ikaw ay Senate President, dapat yung mga haka-haka na yun na pumapasok sa isipan mo na kapag inapruban mo, anti-Marcos ka. Kapag inapruban mo naman ang kay Bato, anti-Duterte ka. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, ikaw ay isang Senate President na nag-a-approve ng mga dapat iimbestigahan dyan sa Senate hearing. Di ba? Paninindigan mo ang pagiging leader mo. Huwag mong isipin ang mga sasabihin ng kabilat kanan. Totally, kapag ginawa mo yan, isa lang ang masabi ko sa iyo, wala kang pinipiling kulay, wala kang pinapanigan, pinaninindigan mo na ikaw ay isang Senate President, di ba? Oh, yan po ang gusto namin, Mig Zubiri. Huwag mong isipin yan, di ba? Kasi ang usapan na yan, pangkalahatan yan, hindi yan para lang sa DDS o sa Marcos o sa mga kakamping. Pangkalahatan yan na issue, yung problema sa West Philippine Sea at gustong imbestigahan dyan na secret deal o gentleman's agreement. Yan po, Senate Mig Zubiri. Kapag magawa mo mga bagay na yan na sinasabi ko, hahangaan kita. Di ba? Kaya, kung binabatikos man po kayo, yun ay pinapaalam lang po namin ang parang hindi kami satisfied o parang mali na ho sa aming pananaw. Nang sa ganun, malaman nyo po ang inyong pagkukulang o pagkakamali. O di ba? Nalaman nyo, nasaktan kayo, kaya yan, nagpaliwanag kayo. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.